Meron tayong bisita nandito ngayon sa ating probinsya, ang kilala at batikang two-term senator na ngayon ay governor ng Sorsogon. Sa Bicol Region po yan, mga kababayan. Noong siya ay senador, mga kababayan, na ipasa ang Universal Health Care Act at libreng matrikula naman sa state universities and colleges at exemption ng minimum wage earners sa pagbayad ng buwis kay Cheese Escudero, sigurado. Let's welcome Senator Governor Cheese Escudero. Magandang araw po. Sir, magandang umaga sa iyo, paingaga sa lahat ng listeners natin dito sa Catbalogan at buong lalawigan ng Samar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta ka na, JR? Okay lang po, Senator. Una po, belated Happy Valentine's at belated din na Happy 7th wedding anniversary po sa inyo ni Ma'am Heart. Maraming salamat. Actually, birthday din ni Heart noong February 14, kaya nga Heart o Love Marie ang pangalan niya. February 15 naman yung aming wedding anniversary. Tama ka, JR, ika-7 taon na namin. At masaya naman. Looking forward to a lifetime. Yes po, Senator Chis, talagang pinakilig ninyo yung mga fans po ninyo sa mga sweet messages and photos sa Instagram. Si Heart yung mahilig mag-post, hindi gaano ako, JR. Opo. So, Senator, nung nangampanya si VP Lini sa Sorsogon, sinabi niya na panghinangayangan niya kung lilisanin niyo ang Sorsogon dahil napaka-epektibo ang inyong pamumuno bilang gobernador. Pero mas kailangan daw kayo sa Senado. Ano po ang komento po niyo dito? Alam niyo po, nagpapasalamat ako kay Vice President Leni sa kanyang kumpiyansa at pagtitiwala. Pero isa po yan talaga sa pangunahing dahilan ba't ako nagpasyang tumakbong muli sa pagkasenador. Kahit ano ang gawin kong galing, talino, talento o tumbling o sirko sa Sorsogon, bilang gobernador may hangganan lamang ang mararating namin. Kung hindi kasabay na aangat ang buong bansa at kada probinsya ng Pilipinas. Sa bigat ng problema ng ating bansa, kinakailangan ika nga all hands on deck. Sino mang may maitutulong, sino mang may maiaambag, dapat ialayan alang-alang sa Pilipino at sa sambayanan. Wow, isa yan para talaga sa nag-udyok sa inyo kung bakit kayo po'y muling nagbabalik sa Senado po. Opo, dahil hindi ko siguro maharap yung sarili ko sa salamin, JR, kung hindi ko man lang iaalok ang aking nalalaman sa muling pagbangon ng ating bansa mula sa pandemyang ito. Ayan, opo. So, Senator, mula naman sa mga gusali at kalye na pinagawa ninyo, yung pag-ASO ng buong pamahalaang panlalawigan at pagsasaayos naman ng mga ospital, ano pa ba ang nais ninyong matapos sa huling 5 buwan po ng inyong tungkulin bilang gobernador po ng Sorsogon? Nais ko lamang naman tiyakin sa huling 5 buwan ko na magpapatuloy ang aking sinimulan, magagawa pa rin yung dati kong nagawa at hindi na babalik sa dating ugali. Noong ako'y naupo bilang gobernador, ang aking adhikain ay hindi na pwede ang pwede na. Huwag na sanang gawin tulad ng dati, napapasok lamang sa opisina ni hindi magtatrabaho sa tamang oras, walang malasakit sa taong pinagsisilbihan namin. Ayaw ko nang bumalik yun doon at sa ngayon, tinitiyak ko na sino man ang manalo o maupong gobernador sa aming lalawigan, ito ay magpapatuloy pa rin. Ayun. At Senator, talagang may mga hinanda rin po kami dito mga katanungan, katulad na lang po sa mainit na pinag-usapan ngayon, ang Operation Backlash ng COMELEC dito. Pati mga campaign materials sa private home and establishments hindi pinatawad. As a lawyer, ano po ang inyong opinion rito? Matagal nang dinesisyonan niya ng Korte Suprema, 2006 pa lamang at maliwanag ang batas. Sa pribadong mga lugar tulad ng bahay at pribadong establishmento, may karapatan ng may-ari ilagay kung anong gusto niyang ilagay. Kulayan kung anong gusto niya ikulay. Gawin mong kulay red, pink, yellow, green, brown, blue, white. Karapatan mo yan bilang may-ari. Karapatan mo rin maglagay ng poster sa pintuan, sa bintana, sa padero, kung saan mo gustong ilagay. Ang kapangyarihan ng COMELEC ang saklaw lamang ay mga pampublikong lugar at espasyo tulad ng gilid ng kalye, sidewalk, eskwelahan, terminal, munisipyo at palengke. Doon dapat nakalagay sa common poster area lamang ang mga poster at tarpaulin. Pero sa pribadong bahay, dapat galangin ng COMELEC ang freedom of speech at expression ng may-ari ng bahay. Ayan, opo.
At sir, maiba naman tayo sir, ano? Dahil umabot na nga sa 11.7 trillion ang utang ng Pilipinas last year. At sana sa mga susunod na presidential debates or forum, masagot ito ng maayos at malinaw ng ating mga kandidato. Bilang isang veteranong senador, palagay ninyo, ano ang dapat gawin ng susunod na Pangulo upang ito'y mabayaran at matustusan ang iba pang expenditures ng gobyerno na hindi nagtataas ng buwis na lalong nagpapahirap o magpapahirap sa ating bayan? Isa po ang ipapangako ko sa inyo. Kung muli po ako makakabalik sa Senado, titiyakin ko sa inyo. Hindi ko papahintulutan o papayagan at ipaglalaban ko palagi ang interes ng sambayanan na wag nang dagdagan anumang uri at klase ng buwis na pahirap